Natatakot na ba talaga ang mga Duterte at supporters nito? Kaya pilit po nilang pinipigilan ang impeachment proceedings laban po kay Vice President Sara Duterte. Bakit po natin tinatanong yan mga tol? Kasi meron na naman pong bagong petisyon ngayon sa Korte Suprema. At mamaya babasahin ko po sa inyo yan. Pero ilan na po ba ang mga petisyon na inihain po sa Korte Suprema? Una, yung kay Attorney Israelito Torion, kasama niya dyan ang ibang mga individual, partikular ito pong si Attorney Vic Rodriguez. Sumunod, ang mga abogado mismo nito pong si Sara Duterte sa kanyang impeachment complaint na kinakaharap. Ikatlo, yung mga abogado na ang bilang ay 17 o rather, ilan po doon mga abogado at ibang pribadong individual. Tapos, sinundan pa iyon ng 3 mga abogado, 4 na. Ito ng asawa ni Sara Duterte, nag-file din po ng petisyon sa Regional Trial Court ng Quezon City, 5. Tapos nung isang araw o kahapon, nagsampa po ng kaso laban sa mga miyembro po ng Committee on Justice, itong si Mans Carpio, asawa ni Sara Duterte. Damay po sa kaso ang Bangko Sentral ng Pilipinas Governor at Executive Director ng Anti-Money Laundering Council. Ngayong araw po na ito na po yung pag-uusapan natin balita. Talaga nga naman. Kaya kung kayo'y naniniwala na talagang natatakot na itong mga Duterte at mga supporters nito na mabuksan ang mga bank accounts ni Sara Duterte at ng pamilya nito, i-like nyo po ang video kung kayo po'y sumasang-ayon, kung takot itong mga Duterte na mabuksan ang mga bank accounts po nila. Dito po, sa balita po ng Bombo Radio Philippines, supplemental petition versus House of Representative impeachment proceedings inihain sa Korte Suprema. News update, naghain ang ilang abogadong sumusuporta kay Vice President Sara Duterte na sina Attorney Israelito Torion, Attorney Vic Rodriguez, sumama na si Bondok dito, Attorney Jamie Bondok, at iba pa ng supplemental petition sa Korte Suprema ukol sa impeachment laban sa ikalawang Pangulo. Hiling nila na ipawalang bisa at ideklarang unconstitutional ang House Resolution number 892 na nagpahintulot para ituloy ng House Justice Committee ang pagdinig kahit pa naka-recess ang Kongreso. Talaga nga naman, lahat gagawin. Ano? Ang lupit, lahat talaga gagawin. Nakakatawa na at nakakainis ang mga diskarte. No, ito yung kanilang mga arguments and discussions. Hindi na po natin yan na babasahin. Ipinapakita ko lamang sa inyo mga tol. At yan nga po, hinihiling nilang ideklarang unconstitutional na naman yung resolution. Kasi naka-recess po ang House of Representatives ngayon. Ang pagre-resume po ng sesyon ay sa May 4. Pero sa huli po nating nakalap na mga balita, ang sinampahan ng reklamo nitong si Mans Carpio na mga kongresista ay may kanya-kanya na pong inilabas na pahayag. Formal po nilang haharapin ang reklamong kriminal na yan ni Mans Carpio kapag ka natanggap na daw po nila yung mga kaukulang sabina. Si Leila de Lima, sinabi na karapatan naman ni Mans Carpio yan, pero naniniwala siya na walang paglabag sa batas silang ginawa. Ganon din naman ito pong sina Attorney or Congressman Chel Jokno at Congressman Percy Sendanya ng Akbayan Party List. Si Congresswoman Jerby Luistro bilang chairwoman ng committee ay damay din. At dito meron po siyang paunlak na interview kanina sa Balitang Hali na atin pong re-reaksyonan. Panoorin, pakinggan po natin ito. Kaugnay sa impeachment hearing ng House Justice Committee bukas laban kay Vice President Sara Duterte. Kausapin natin ang chairperson ng komite na si Batangas 2nd District Representative Jerby Luistro. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning, Rat. Having me here again in Balitang Hali. Opo. Ano pong plano nyo matapos kayong sampahan ng reklamo ni Attorney Mansa Carpio kaugnay sa pagtalakay sa bank records nila ni VP Sara? Actually, wala pa tayo na-receive na copy eh.
Pero as soon as makareceive tayo ng subpoena, then we will be addressing, sasagot tayo dun sa akusasyon sa atin ni Attorney Mans Carpio. May epekto po ba yung reklamo sa pagdinig bukas? It depends on the justice members if they will consider this in their determination of probable cause. But in as far as our proceeding is concerned, for as long we will just proceed with our hearing and conclude it in the determination of probable cause. Bukod po sa pagharap ng NBI, ano po yung mga asahan ng taong bayan sa huling bahagi po ng pagdinig? We need to resolve the issue on whether or not to open the BIR box, no? Kasi it was laid on the table during the last hearing. And then we will be hearing also from the justice members if indeed we are decided to vote already, because we are not sure yet whether the majority of the justice members are ready to vote, no? So kung wala naman silang ibang inclination, then we should be able to vote tomorrow after the clarificatory hearing. Yan, bukas na yan mga tol, ano? Kung ang pagbabasihan po natin ang mga komento ng ilang miyembro po ng Committee on Justice, ito pong si Congressman Terry Ridon, maliwanag po sa kanyang paniniwala at opinyong legal na meron na po talagang sapat na probable cause para po ipagsakdal sa isang impeachment or articles of impeachment itong si Sara Duterte. Ang mga pinaguhugutan ni Congressman Terry Ridon ay syempre yung confidential funds. Sapat na sa kanyang paniniwala na meron pong mga resibo, no? Mary Grace Piatos at iba pa, yung COA disallowance notice, yung testimonya ni Ramil Madriaga at iba pang mga ebidensya. Kaya meron talagang probable cause. Tapos pagdating naman po doon sa Tagong Yaman, naniniwala din si Terry Ridon na may sapat na basihan sapagkat yung ipinakita po na transaction records ng Anti-Money Laundering Council through its Executive Director Attorney Buenaventura ay sapat na para masabing meron pong tagong yaman ito pong si Sara Duterte, kasi hindi niya po diniklara yung sinasabing difference, ano? Simpleng arithmetic lang naman mga tol. 4 billion pesos ang di umano'y pumasok sa account po nilang mag-asawa. Ito pong si Sara at si Mans Carpio, at ang lumabas ay nasa kulang-kulang 1.6 billion pesos lamang, kaya merong difference na 2.9 billion pesos. Hindi po yun nag-reflect diyan po sa SALN ni Sara Duterte. Kine-question po ni Mans Carpio yung sitwasyon na yan, kaya ang nakikita po diyan ng mga kongresista at iba pang mga personalidad, wala pong sapat na basihan, ano, yung reklamo ni Mans Carpio. Una po nating pakinggan ito pong interview kay Congressman Joel Chua. Talk to Manila 3rd District Representative Joel Chua. Welcome to News and Views. Magandang umaga po sa inyo again, Representative. Ay, magandang umaga at sa lahat po ng taga-subaybay. Attorney, I assume na panood niyo po at napakinggan niyo po yung sinasabi ng lawyer ng asawa po ni VP Sara. Ano po ang reaction niyo doon sa kanilang reklamo? Alam po ninyo, kung babasahin po ninyo yung AMLAC law, ay hindi mo dapat basahin yan doon lamang sa isang provision. Dapat babasahin mo yan sa kabuuan. Yung AMLAC law po, tinatag po yan para protektahan ang banking system para magamit ito sa mga masama o illegal na activities. At kung titignan po ninyo, yung nasabing batas, meron po doon definition ng mga illegal activities. Kasama po dito yung plunder, corruption, yung anti-graft. At dito yan po, sa AMLAC law, nakalagay din po dito na ang mga government institution dapat makapag-coordinate dito. Bukod po dito, nakalagay din dito na yung mga government employees na hindi tutulong o hindi makikipag-cooperate ay po pwede pong makasuhan. Kaya hindi po totoo yung kanyang sinasabi. Tsaka unang-una po, yung dito na lang, kinasuhan po niya mga miyembro ng Kongreso, abogado po sila.
Alam po nila na may immunity ang mga members ng Congress habang ito ay nasa committee hearing at saka habang ito ay gumagawa ng kanilang trabaho sa plenaryo. Kaya wala pong ka-basis-basis yung kanila pong reklamo. Walang ka-basis-basis ayon po kay Congressman Joel Chua. At syempre, bias di ba? Dahil nga Committee on Justice at naniniwala sila na merong talagang sapat na basihan ito pong mga reklamo kay Sara Duterte. Punta tayo sa hindi bias. Ay hindi, bias din kasi dilaw no? Sabihin ng mga Duterte supporter, hindi dilaw yan. Pero basahin po natin ang panulat ng mga dilaw na abogado. Katulad po nitong si Dean Mel Santamaria. Sabi po dito, siguro much better ipatagalog natin kay ChatGPT para mas madali nating maunawaan. Yan. Ipatagalog natin mga tol at nang babasahin ko na lamang at mas maunawaan po natin yung gusto niyang ipahayag na legal na opinion. Translate in Tagalog. At yan na nga. No? Ito po ay panulat ni Dean Mel Santamaria kung bakit sinasabing walang pananagutan ang Committee on Justice sa kanilang isinagawang proceedings. Basahin ko po. Bakit hindi maaaring panagutin ang mga miyembro ng House Committee on Justice sa ilalim ng AMLA at Data Privacy Act? Ang Anti-Money Laundering Act or AMLA at ang Data Privacy Act ay hindi mga ganap na pader na hindi kayang lampasan kahit pa ng isang konstitusyonal na komite. Hindi maaaring panagutin ang mga miyembro ng House Committee on Justice sa ilalim ng AMLA at Data Privacy Act. Madali itong maipapakita. Dito, dalawa pa lang ang tinutukoy Kasi bakit po mga tol? Tatlo kasing paglabag sa batas di umano ang ginawa ng mga nirereklamo ni Manscarpio. Paglabag sa AMLA, paglabag sa Data Privacy Act, at paglabag sa Bank Secrecy Law. Etong binabasa po natin, particular lang po ito sa AMLA at Data Privacy Act. In a separate interview or articles, doon naman natin babasahin yung exceptions sa Bank Secrecy Law, which is one ay impeachment. Ituloy ko po. Madali itong maipapakita. Una, sa tuktok ng ating sistemang legal ay ang saligang batas. Ito ang pinakamataas na batas ng bansa. Ito ang araw na pinaiikutan ng lahat ng batas, kabilang ang AMLA at Data Privacy Act. Kapag may salungatan ng isang batas sa malinaw na utos ng konstitusyon, ang batas ay dapat magbigay daan. In short, mangingibabaw ang saligang batas. Ikalawa, tahasang ibinibigay ng konstitusyon sa House of Representatives ang eksklusibong kapangyarihan na magpasimula ng lahat ng kaso ng impeachment. Section 11.3.1 ng 1987 Constitution. I believe article to Article 11, Section 3.1. Hindi ito simpleng mungkahi lamang. Ito ay isang utos na may kapangyarihang soberano. Ang sabihing maaaring hadlangan ng isang batas, ang isang pangunahing tungkuling konstitusyonal tulad ng impeachment ay pagbaligtad sa hierarchy ng mga batas. Again, para sa madaling pangunawa, kung ang pinag-uusapan AMLA at Data Privacy Act at ang kalaban nito, babanggain nito, ay ang probisyon sa konstitusyon, hindi uubra ang AMLA at Data Privacy Act sapagkat mangingibabaw ang saligang batas. Ikatlo, ang impeachment proceedings ay hindi isang criminal trial o civil case. Ito ay sui generis, isang natatanging proseso. Ito ay pangunahing isang konstitusyonal at legal na proseso na may katangiang politikal. Binanggit po iyan sa Duterte versus House of Representatives na layuning protektahan ng Estado laban sa mga pinakamataas nitong opisyal. Ang Kongreso ay binigyan ng malawak na kapangyarihan na bumuo ng sariling mga patakaran upang tukuyin ang pananagutan. Nakatala po yan sa ating saligang batas sa Article 11, Section 8. Ikaapat,
Ang mga patakarang ito na ginawa sa ilalim ng direktang kapangyarihang konstitusyonal ay may bigat ng konstitusyon. Kapag ang komite ay naglabas ng subpoena para sa mga record ng AMLC, hindi ito simpleng ahensya lamang na kumikilos. Ito ay gumaganap ng isang tungkuling soberano, meaning nakasandig sa konstitusyon. Ikalima, kahit mayroong anumang irregularidad sa paghawak ng data sa ilalim ng ordinaryong batas, ito ay natatakpan ng mas mataas na pangangailangang konstitusyonal, ang pagtukoy kung nilabag ang malinaw na prinsipyo na ang panunungkulan sa gobyerno ay isang tiwala ng publiko, nakalagay sa Article 11, Section 1 ng 1987 Constitution. Ito yung sikat na public accountability or public office is a public trust sa Ingles. Yun mga tol. Ika-6, makikita sa mahalagang desisyon sa estrada versus eskritor kung paano nagbibigay ng ang konstitusyon ng mga eksepsyon kahit tahimik ang mga batas. Sa kasong iyon, kinilala ng Korte Suprema na ang tapat na paniniwalang panrelihiyon ay maaaring maging panangga laban sa pananagutang administratibo at kriminal. Di ba? Nakita ninyo? Yung tapat na paniniwalang panrelihiyon, karapatan po kasi natin yan to exercise our own religion. Di ba? Nakalagay yan sa Bill of Rights. Ikapito, nangingibabaw yon. Ikapito, kung ang konstitusyon ay kayang magbigay ng eksepsyon para sa personal na konsensya ng isang individual, lalo na dapat itong magbigay ng eksepsyon para sa kolektibong konsensya ng bansa sa isang impeachment hearing kung ang isang kilos tulad ng pagbubunyag ng bank data o paglabag sa privacy protocol ay ginawa para sa mas mataas na layuning konstitusyonal na mapanatili ang integridad ng Estado at maiwasan ang kawalang pananagutan. Nawawala ang anumang irregularidad sa ilalim ng batas. In short mga tol, kung meron man sa paningin ng kampo ni Sara Duterte na paglabag o nitong si Manscarpio sa karapatan niya sa mga datos at yung privacy ng mga records ng bangko, mas mangingibabaw yung itinatadhana ng ating konstitusyon sa paghahanap ng pananagutan. Ikawalo, ang isang mambabatas na gumaganap ng tungkuling konstitusyonal ng may mabuting loob ay hindi saklaw ng karaniwang hukuman sa usaping sibil o kriminal. Ang impeachment ay tungkulin sa publiko, hindi sa isang individual. Ayon sa Binson's Chato versus Fortune Tobacco, kung ang tungkulin ay para sa publiko, ang isang individual ay walang karapatang magsampa ng kaso para sa danyos kahit pa siya ay naapektuhan. Ang remedyo ay politikal, hindi hudisyal. Ikasyam, kahit pa mapatunayang mali ang interpretasyon sa ugnayan ng AMLA at iba pang batas tulad ng bank secrecy law, ang isang tapat na pagkakamali sa pagtupad ng tungkuling konstitusyonal ay hindi krimen, kung hindi para itong espada ni Damocles na nakabitin sa bawat mambabatas na magpapahina sa kanilang kakayahang imbestigahan ang katiwalian. Ikasampu, ang AMLA ay ginawa upang hulihin ang mga kriminal. Yun yung pinapaliwanag kanina nito pong si Congressman Joel Chua, hindi upang maging panangga ng mga pinapanagot sa ilalim ng konstitusyon. Sa hierarchy ng ating mga batas, ang pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno ay isang pinakamataas na prinsipyo na hindi maaaring bawasan ng anumang batas. Sana malinaw na po. Sa paniniwala po, opinyong legal ni Dean Mel Santamaria, walang pananagutan ang mga miyembro ng committee kaugnay ng sinasabi ni Attorney Manscarpio na paglabag sa kanyang karapatan sa secrecy ng bangko, ng kanyang datos at ng AMLA. Ituloy po natin ang pakikinig dito po kay Congresswoman Jinky Luistro. Gaano po kayo kaingat sa pag-deal dito sa issue ng box mula po sa BIR? Dahil pwede ho bang questionin ito at maging technical laban sa inyo at iparating sa Korte Suprema kung sakasakali? Rafi, we've been very, very careful. We've been very, very conservative. That is why
we are maintaining the position na lahat ng ginawa ng Justice Committee is constitutional, no? As a matter of fact, it is very clear na ang position namin about inquiring into bank records is legal, which means that the Justice Committee can actually subpoena the bank records and the bank officials because it is very clear under the bank secrecy law na exception Oh. ang impeachment case. However, Yan naman yung ikatlo, no? Exceptions ang impeachment case sa bank secrecy law. Sa paniniwala nila, pwede nga nilang isabpina ang bangko para mabuksan ang records ng mga bangko nitong mga Duterte. Pero hindi po yan ginawa ng committee. Kasi ayaw nilang magkaroon ng butas. Ayaw nilang magkaroon ng pagkakataon itong kampo ni Sara Duterte na questionin sa Korte Suprema for alleged violations ng bank secrecy. No? Bakit? Kasi probable cause lang naman ang tinitingnan nila eh. After all, kung ito'y aakyat sa korte, sa Senate Impeachment Court, doon na ito mabubuksan. Sapat lang na makakita sila ng probable cause at yung pagbubukas sa mga bank accounts nitong mga Duterte, mangyayari na talaga yan sa Senado. Doon ang tunay na bloodbath, ika nga, nitong si Congressman Terry Ridon, lalong-lalo na kung hindi, ay bakla ba ako? Bakla ako. Sige na, masaya na ka na. Ah? Sabay ganun, ano? Pampasaya lang yung mga tol. Oh, sayang, ano? Ganito ba mga tol ang forma ng bakla? Nagalaw yung camera ko. Ay, ganito ba? Ah? Sige nga. Masaya ka na? Ah? O sige, magbabakla-baklaan. Hindi, bakla talaga ako. Ah? Bakla talaga ako. Kaya magre-react tayo sa balita ng kabaklaan. Anak ng teteng na yan. No? Bakit ganyan ang mga argumento ninyo mga tatanga-tangang Duterte supporter kayo? Ay unang-una, ang daming mga bakla na DDS. Di ba mga tol? Ang dami-dami mga bakla na mga DDS, yung Alvin, si Tio, si Regal, o sino pa? Marami. Yung iba nagpapanggap na lalaki pero bakla naman. Ako bakla ako. O tuloy na muna tayo rito. Nak ng teteng tong mga tatanga-tangang Duterte supporters na ito. it's because we are very conservative. We are taking the safer route. We opted to subpoena the AMLAC instead of the bank, no? But nonetheless, in spite of the caution that we have exercised, Tama, si Sasot. Sige nga mga tol, paki-mention nyo nga dyan sa comment section yung mga alam nyong baklang DDS. Nagtataka ako dito sa mga tatanga-tangang Duterte supporter, galit sila sa bakla daw ako eh. No? Ang dami-daming baklang DDS, paki-mention ninyo mga tol dyan sa comment section kung sino-sino yung mga kilala nyong baklang Duterte supporter. Yung isa nga, sabi ni Ramil Madriaga, bakla daw eh. Ayon daw sa tatay nitong si Baste Duterte, bakla siya. Sinabi ni Ramil Madriaga, 'di ba naalala niyo yung pagbasa ni Ramil Madriaga sa kanyang supplemental affidavit na baliw at bakla ang anak nitong si Rodrigo Duterte ayon sa kanyang ama mismo. He is referring to Pulong Duterte and Baste Duterte. Bakla! Attorney Mascarpio still filed Oh, ang dami niyong kilala, oh. against us. Pero we acknowledge naman that this is part of the options of the defense team, just like the petitions which are already pending before the Supreme Court. Sa amin lang, Rafi, for as long as walang TRO, walang injunction, we are very much conscious that this is a constitutional duty that we have to conclude. So tuloy-tuloy lang ang proseso dito sa Justice Committee. Tuloy-tuloy lang at bukas mangyayari yung posibleng huling hearing, no? Kasi ako naniniwala ako mga tol baka pagbotohan na yan bukas ang finding ng probable cause. Ang ididinig na lang naman ay ang pagbabanta sa buhay ng ating pangulo, sa buhay ni First Lady Lisa at dating Speaker Martin Romualdez. Iniimbitahan, sinabpina ang NBI, partikular ang direktor po nito na si Attorney Melvin
Matibag. Sinabi doon ni Attorney Melvin Matibag sa isang interview nga na parang meron na silang lead kung sino yung assassin na kinontrata nitong si Sara Duterte. Kaya aabangan po natin yan kung yan ba ay ihahayag bukas. Pero malamang hindi kasi clarificatory question lang no? At kung ano lang yung ilalatag base doon sa initial complaint na ngayon ay nakapending diyan po sa DOJ for resolution, ay malamang sa malamang yun lang din yung kukumpirmahin sa mga clarificatory question bukas. And thereafter, pagbobotohan na yan, naniniwala ako. At ako, kung tatanungin ninyo, sapat ang paniniwala ko na meron pong sapat na basihan na ipagsakdal sa isang articles of impeachment itong si Sara base sa pagbabanta sa buhay ng ating Pangulo. Naalala niyo yung vlog ni Fiscal EJ? No? Doon malinaw na ipinapaliwanag sa atin ni Fiscal EJ na ang ginawa nitong si Sara Duterte ay talagang napaka hindi maganda sa isang public official, lalong-lalo na ikalawa sa pinakamataas ang posisyon sa gobyerno na posibleng pumalit at anytime sa presidente ng Pilipinas. Tapos manggagaling sa kanya yung mga ganong kataga. How much more mga tol kung pangkaraniwang Pilipino na lamang ang kaiinisan nitong si Sara Duterte. Kung ang presidente nga nagawa niyang pagbantaan, kung ang asawa pa ng presidente binagbantaan niya din at ang dating speaker pinagbantaan niya din. Tayo pa kaya na pangkaraniwang Pilipino lamang? Kaya hindi talaga katanggap-tanggap ang mga naging aksyon at pananalita na yan ni Sara Duterte noong November 23, 2024. Gaano po ba kahalaga sa inyo na mabuksan pa yung box mula sa BIR? Well, actually, kasi ang sinabi na namin is ITR that is supposed to disclose the personal income of the spouses, no? So one possibility, it can justify the 88 million. Dalawang bagay pwedeng it will help the defense team or it will help the complainant's case, no? Kaya lang, until now, we cannot tell because we haven't seen the contents of that box. But nonetheless, gusto ko lang i-highlight that the threshold in our proceeding is very minimal. That is only probable cause. So, I don't know if opening the BIR box is an issue which will hamper the justice members' determination of probable cause. Again, this is very minimal. Probable cause is very minimal. Plus, considering that the defense did not present any evidence, so it appears that the complainant's evidence are all unrebutted, no? So, it depends on the justice members if they will still consider the contents. If they're still interested to see the contents, at least for the purpose of being able to vote in the determination of probable cause. Tama naman po, bukas na yung huling pagdinig ng inyong komite at bukas na rin po ba pagbobotohan yung probable cause ng impeachment complaints? Rafi, I haven't seen the majority of the justice members, no? Kasi dito ko lang naman nakikita yung majority kapag ka naghihiring So this should be my answer to you. Kung wala na silang ibang inclinations, kung wala na silang ibang concerns, at natapos ng clarificatory hearing on the allegations of theft, then the justice members should be ready to vote on the existence or non-existence of probable cause. Malakas ang paniniwala ko mga tol na mangyayari na yan bukas. Magkakabutuhan na at malalaman na ng taong bayan ang isang articles of impeachment aakyat sa plenaryo pagbobotohan ng mga kongresista. At sa paniniwala ko pa rin, makakakuha yan ng at least 105 to 106 votes, no? Sapat na bilang para po ito ay matransmit sa Senado. At pagdating sa Senado, maliwanag pong sinasabi ni Senate President Tito Soto, trial shall proceed forthwith. Hindi na pwede yung nangyari nung nakaraang taon kung saan dinribo lamang nung dating Senate President na ngayon meron na ring precautionary hold departure order. Ito ay si Senator Chis Escudero. Siyempre, kasama rin doon si Congressman former Speaker Martin Romualdez. Ang daming mga isyong dapat pag-usapan, ano? At ang breaking news nga po ngayon, ito pa lang si Saldico
meron na pong pending political asylum sa France ayon po kay Undersecretary Claire Castro sa naging press conference niya sa ngayon. Kaya lahat po yan, aantabayanan natin sa mga susunod na pagkakataon. Bukas, sama-sama po tayong tumutok sa April 29 Committee on Justice hearing at pakiramdam ko talaga, kakikitaan po iyan ng probable cause. Maraming salamat po sa inyong lahat mga tol kung kayo po'y sumasang-ayon na dapat mabigyan o kakitaan na ng probable cause ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte. I-like po sana ninyo itong video. Huwag nyo din po sanang kalimutan kung pwede, i-share nyo na rin po ito. Maraming salamat. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.